Tumigil ka riyan, paslit. Huwag kang maglakas loob na tumakbo. Matandang halang ang kaluluwa. Ayaw kong pakasal. Sa walang puso't walang silbing CEO, ikaw na ang magpakasal. Huwag kang gagalaw. Tigil. Hoy! Pogi, tulungan mo ako. Maari mong kunin lahat ng perang ito. Siya siguro ang nobya ng pamilyang Shen. Ang aking nobya. Ha? Hinahanap namin ang tagapagmana ng Shen. Yung taga-kolekta ng basura at tagalinis. Bakit sila each check? Usog, usog, usog. Salamat, Pogi. Aalis na ako. Teka. Anong ginagawa mo? Binayaran na kita. Nambibiktima ka. Hindi ako nandadaya o nambibiktima. Hindi ito sapat. Kulang pa. Ang aking singil kada oras ay $100,000 kada oras. Hinalikan mo ako ng 1 minuto 7 segundo. Ikaw ang nagsimula parehong beses. Dagdag na 2 segundo. Kabuuan $1,916.67. Baliw ka ba? Ginamit mo dila mo. Ano ngayon? 2 beses. Gusto mong aidtalye ko? Ang ganda ng mukha. Pero may sira ulo. Ma, nandyan si Shen ng Kiao. Pogi, alis na tayo. Sagot ko ang pamasahe mo at higit pa. Sandali, dapat nating linawin ang ilang bagay. Pogi, hindi mo hahayaang ang isang inosente ay mapilitang magpakasal sa isang malupit na tulad ni Jigo na walang silbi rin. Sino ang walang silbi? Kilos, hoy. Ngayon na. Are, habulin sila. Shen ng Kiao, magdaramay ka sa mga ito. Busog na ako. Tong lalaking to, kapag tahimik, medyo gwapo pala siya. Ang eleganteng kumilos. Tapos ka na ba kumain? Hati tayo sa bayad. Huwag mo ng problemayin. Sagot ko na lahat. Ayoko nang nananamantala. O pinagsasamantalahan. Kaya hati na lang tayo. Di ba pwedeng hatian na lang? Bakit ka kumuha ng calculator? Pareho lang kinain nating pasta. Pero, inubos mo ang kamatis at broccoli. Utang mo ang dagdag na $8. 10 piraso pang tisyo ang natira, 2 piraso lang ginamit ko, 8 ang nagamit mo, kaya 4 na beses mo babayaran. Mas marami kang kinain na sopas, 4 na kabuti kinain mo. At itong plato ng hipon, 2 piraso mas kinain ko. Dagdag pa ang hindi planadong biyahe, mula sa hotel papunta dito, 7 kilometro, kasama ang pagkasira ng gulong ko, kaya utang mo sa akin. Padalhan kita ng $4,000. Sandali lang, dagdag pa yung dati. Magpapadala ako ng $6,000. Mag-transfer ka na. Ayoko nang nananamantala. Kulang ang pondo. Kung hindi ka uwing may manugang na babae ngayong araw, mamamatay kami para sa'yo. Seryoso kami. Ayaw ko nang mabuhay. Pwedeng hulugan. Hindi. Susulatan na lang kita ng utang. Hindi na kailangan. Meron akong magandang solusyon. Pakasal ka sa akin. Lahat para sa mahigit 5,000 yuan. Ipinagbili ko ang sarili ko. Huwag mong sabihing matagal mo na. Gusto sa akin mula pa noong una. Wala akong interes sa mukhang bata at saka nung unang kita natin, tiningnan mo ako ng 3 segundo nang walang dahilan. Hindi ko sisingilin ang titig mong yun. Hindi ako D-cup pero siguradong B-cup na matibay. 1 milyong yuan ang laman ng card na to. Magpanggap kang mapagmahal kong asawa para sa mga lolo't lola ko. Bibigyan kita ng malaking bayad.
Baliw ka ba? Pinagkakitaan mo pa ako sa 5,000 yuan kanina. Ngayon milyon-milyon na. Saklaw nito ang sahod mo bilang kontrata ng asawa ko sa loob ng 1 taon. Walang extra na benepisyo. Magbabayad ka sa dagdag na serbisyo. Sino ka ba talaga? Nasaan ang luxury car mo? Tada. Maghintay ka lang. Nakapag-complete na ba ako ng sekretong milyonaryong misyon? 1,000,000 talaga ang nandito. Sakay na. Akala ko lahat ng to ay pangangarap lang at pantasyang walang katotohanan. Hindi na naman ito dagdag na bayad, no? Dapat walang pagtotoo sa mag-asawa. Tungkol sa 5,000 yuan, pwede na rin ba natin yun kalimutan? Sa pagitan ng mag-asawa, hiwalay ang utang bago ang kasal. Ang kaya ko lang ay alisin ang interes ng utang na yon. Mag-seatbelt ng maayos. Hoy, ang marriage certificate na ito ay tunay. Naku, Hahaha. ayos, kaya pala ito ang asawa ng apo. Ang ganda-ganda mo. Kumusta, Lola? Ako si Shen Nangqiao. Ayos. Ito'y pamana naming mga inapo. Sa mga manugang na babae. Ang kalidad ng jade na ito, milyon-milyon ang halaga nito. Mukhang ito ang pinakamamahalang kayamanan ng pamilya. Lola, napakamahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Hindi pwede. Ang regalo para sa aming manugang, hindi na dapat bawi. Hindi ko talaga ito mapapanatili. Masyadong mahalaga. Tanggapin mo na ng walang alinlangan. Ay, mahal kong ayaw ba ng asawa mo sa aming regalo? Lolo, tingnan mo, naiuwi ko na ang asawa ng apo ninyo. Bakit hindi na kayo sumama sa amin? Nagtatagas ang bahay na ito, ng hangin at ulan sa gabi. Nag-aalala kami sa inyo. Lanan. Hindi ako alis. Ikaw na ang umuwi. Hoy, dito ako lumaki. Komportable ako dito. Ay, teka. Kung ang manugang natin ayaw sa jade bracelet, mas maganda pa ang regalo ko para sa kanya. Ano, hoy? Halika, tignan mo ito. Halika't tignan. Tignan mo, tignan. Manugang, kung ayaw mo sa jade, meron pa akong mas magagandang kayamanan. Oh, haha. Pigeon blood agate. Mas mahalaga pa ito kaysa sa bracelet. Ang agate na ito, sumisimbolo sa aming hangarin. Para sa inyong mag-asawa. Na magtagumpay ng sama-sama. Hindi ko talaga kayang tanggapin ito. Hindi ka pa nasisiyahan. Huwag mag-alala, meron pa kaming. Heto, tignan mo ang mga ito, tada. Lahat ng ito. Nako. Recycle ang center ba talaga ito? Tingnan mo ito. Ito namang sapphire necklace. Hindi ka interesado. Ito pa. Hihi. Itong makulay naman. Lolo. Ang extravagant naman. Tabi ka. Aray. Marunong ka ba pumili? Hindi mo man lang ipinakita ang magaganda. Manugang, suotin mo na lang ito. Ang ginto laging may halaga. Kahit paano mo tingnan. Ang dekorasyon ng bahay na ito. Hindi bagay sa mga gemstone necklace na ito. Lola. Ang mga alahas bang ito ng pamilya? Lehitimong nakuha. Ang pamilya natin. Hindi nagnakaw para dito. Huwag kang mag-alala. Tayo ang pamilyang Gu. 3 henerasyon na, masipag kaming nagtrabaho sa pag-recycle. Hindi ko ito matatanggap. Itago mo na lang. Lahat ng manugang namin may ganyan. Ay naku. Okay ka lang? Okay lang ako. Hoy. Naku naman, mukhang. Oras na ng wedding night. Malalate na tayo. Lola. Lola, Lola. Tara na. Tara na, tara na. Sobrang enthusiastic ni Lola at Lolo. Oo, sobra-sobra. Anong ginagawa mo? Malalaman mo agad. Sasabihin ko sa'yo, may bayad to, hoy.
Guyanjo, hindi ko inakalang may ganito ka palang lakas loob. Saan naglilibot ang mga kamay mo? Matibay ka rin pala. Dahan-dahan, hindi tatagal ang kama nito sa ganito. Mukhang magkakaapo na tayo ng maaga. Ipapatawag ko na ang tagapangasi. Paghahanda siya ng ulap at abalon para kay Nankiao. Naku naman, Sandali lang, hintayin mo ako. Magandang hubog at kaakit-akit na mukha. Sa kabuuan, patas na palitan. Kung ganito ka pa rin. May singil na ko. Akala mo ikaw lang ang bayad dito. Hindi rin mura ang singil ko. Kasando. Magkano ang gusto mo? Ang totoo, hindi ka naman umaayaw talaga. Ikaw nasa kama. Ako na dito sa sahig. Tulog dito, tulog doon, isang magandang babae sa tabi mo, at matutulog ka lang. HMP. Kung masira ang kama, hati tayo sa bayad. Magdamit ka ng maayos, hindi ako magbabayad kapag nagkasakit ka. Ang kuripot na ito, pinatulog pa ako ng maayos. Ang bango ng amoy dito, Nankiao, handa na ang hapunan. parating na. Nangangarap ba ako? Grabe ang handa para sa almusal. Nankiao, kain na tayo. Simpleng lutong bahay lang. Sana hindi ka masyadong maselat. Lola, lutong bahay lang ba tawag dito? At si Lolo, yung pipa na hawak mo, gawa sa gintong kahoy ng nan mo. Milyon-milyon ang halaga nito. Palagi kong iniisip, saan tayo kumukuha ng pera, para sa lahat ng ito. Heto. Talaga palang bilyonaryo tayo. Lahat ito para subukan ako. Hindi bilyon. Trillion. Pasensya, dadaan lang. Siguro ibig sabihin ni Lolo, lagi tayong kumikita, sa pagbenta ng mga basura. Nankiao, handa na ang pagkain. Huwag mong palamigin. Maupo ka na. Ang sakit ng likod ko. Parang semento ang kama. Kailangan mong mag-ehersisyo. Kumain ka ng bato para gumaling. Di ka ba mapapatahimik ng pagkain? Kain. 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 Huwag mo siyang pansinin. Magpatuloy ka lang sa pagkain. Akala nila mabababa ko sila. Malamang ginastos nila ang ipon para sa hapunang ito. Lola, mga gulay na lang tayo mula ngayon. Mas masustansya ito. CJ. Susundin namin si Nankiao. Elenan. Kain na kayong lahat. Sasabihin ko sa Gu Corporation. 7 bituing mga hotel. Kumusta, Direktor Go? Enan. Director Gyu. 3 taon na po yung sapatos na yan, kaya pala nasira na. Dapat hanggang masira ay gagamitin ang sapatos, para magampanan ang tungkulin nito. Tama po, marunong magtipid ang mayayaman. At kung kailan dapat gumastos. Ang sakit ng likod ko. Kumuha ng malambot at komportableng kama. Piliin ang pinakamagandang klase. I deliver sa kasalukuyang tirahan ni Mrs. Go.
Magpadala rin ng bagong mga damit. Ano? May himala pala. Matipid sa sarili. Mapagbigay sa asawa. Gusto ko ng lalaking ganyan. Busog na ako. Maglinis tayo ng bahay para matunawan. Ay, manugang na mahal. Anong ginagawa mo? Pinapahalagahan ng pamilyang Gu ang mga nobya. Hindi Lola, nag-eehersisyo lang para matunawan. CJ, pabayaan nating magtiis si Guyansa. Pero wag kang magdusa. Kitang-kita ang pagpayat ng mukha mo. Gagawa ako ng masustansyang sopas mamayang tanghali. Para bumalik ang lakas mo, hintay ka lang dito. Lola, hindi na talaga ako makakainom pa. Parang tumaba ako. Shen Nankiao. Shen Fang. Ikaw nga. Akala ko takas ka sa kasal. Para pakasal sa mayamang lalaki. Hindi ko inakalang magsasama. Kayo ng mga ngalakal ng basura. Hay, anong ginagawa mo? Shen Nankiao, are. Limited edition na sapatos ito. Huwag mong dudumhan. Shen Nankiao, nakapangasawa ka ng mga ngalakal. Pag nalaman ni Englit ko ito, magdudusa ka. Marami ka ng teleseryeng napanood. Kahit malakas si Mr. Go, hindi niya kayang baliin ang batas. Maghintay ka, Shen Nankiao. Sina mama at papa ay darating na. Maliit lang ang package dito. Dadalhin pa ang malalaki. Bilisin mo, hindi namin. Tumatanggap ng ganitong kalaking basura. Ikaw. Shen Nankiao. Wala ka ng disiplina. Mama. Fang, ayos ka lang ba? Mama. Ang sakit talaga. Ang tambakan. Ang baho talaga. Kahit saan gumapang ang salagubang, laging may baho. Kayong, walang utang na loob. Una takas sa kasal, dinungisan ng apelyido. Ngayon ako naman, para akong hangin sa'yo. Pinilit mo ang kasal na to. Kung maganda sa pamilya Go, si Shen Fang na ang pakasad. Ako. Sabi-sabi, mainitin ang ulo ni Englit Q. Lalaking hindi ganap. Magiging biyuda agad si Hindi pwedeng mauna. Ang nakababatang kapatid, para ito sa ikabubuti. Kung napakaganda ng pagsasama, ikaw na ang magpakasal. Ikaw. Tinanggap na ang bigay kaya ng pamilya Gu. Pag nagalit si Emergu, lahat tayo mawawasak. Huwag mo kaming idamay. Kung hindi kita mapasunod, si Emergu mismo ang bahala sa'yo. Emergu, nahanap namin si Shen Nankiao. Nasa? Kalma lang. Kukunin ko siya agad. Emergu, hello? Patay ang telepono. Huwag mong subukang hawakan siya. Pakilyusan lahat ng security ngayon. Dalhin ng mga armas. Umalis na. Hoy, anong ginagawa nyo? Uuwi ka sa'kin. Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Nag-aaresto tayo ngayon. Sinong nangahas na guluhin ang pamilya? Ang kapal ng mukha nyo. Umatras kayo. Lumayo kayo. Umatras kayo. Umatras kayo. Umatras na kayo. Sino ba kayong dalawa? Kilala niyo ba ako? Saan nanggaling ang mga barbaro na to? Mukhang mga kamag-anak niyang nagbabasura. Wala akong pakialam kung sino kayo. Walang mananakit sa pamilya ko. Okay ka lang. Okay lang ako. Ang Fuji 7-star Q. Itong golf club. Hindi ba't binili lang to ng pamilya sa halagang $2 milyon noong nakaraang linggo? Ma, sa tingin mo ba sila ay ese? Ang pamilya, bakit nila iiwanan ang mansyon nila para sa lugar na hula ko? Ginagamit nila ang mga basurang to bilang mga gamit sa bukid. Ang kalawangang club na to ay magandang gamiting asarol. Kung hindi kayo aalis ngayon, may mababasag na mga ulo. Tandang hangal. Hindi tayo pamilya dahil lang pareho ang pangalan. Ngayon, kahit na kailangan namin, patumbahin si Shen Nankiao at kalag ka rin siya. Pupunta siya kay Emergu. Hindi nyo gagawin yan. Lumabas kayo. Hoy, Lola. umalis na kayo. Lola. Lolo. Ha? Takbo. Tigil. Emergu. Mr. Go.
Kaya ikaw pala ang fiancé ko. Lola, Lolo, okay lang kayong dalawa. Okay kami, huwag kayong mag-alala. Huwag kang mag-alala. Lele, nandito na si Ginoong Gyu. Siya na ang bahala sa inyo. At kayong dalawang matatanga, maiintindihan nyo rin, parehong Gu ang pangalan. Ano nang pinagkaiba? Lele. Ikaw. Sige noong Gu na yun, sobrang misteryoso, walang records na lumalabas. Pinapaimbestiga ko na to. Pagdating ng kasal na sasakyan, huwag kayong magkamali ng lalaki. Sino ka? Nasaan si Ginoong Gu? Hulihin nyo. Ano, bakit nyo kami hinuhuli? Nakarating ka sa tamang oras. Sila ang nagtulak kina lolo't lola, at pinilit ako pakasal sa matandang bastos. Tama, nang sampalin si Nankiao. Masakit ba? Sobrang sakit na. Anak, ayusin mo sila. Kung hindi, akala ng mga tao ay walang pride ang mga Gu. Anong ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis? Ito ay iligal na pagkakakulong. Kung anong itinanim, siya ring aanihin. Hoy, anong akala mo ang ginagawa mo? Ako ang mas nakakatanda sa'yo, hindi kita pinagluwal. Pero nang mamatay ang nanay mo, pinakain kita, binihisan kita. Kumain ka ng bulok na tirang pagkain, at nagsuot ng basahan mula sa basurahan. Nakatatanda, talaga. Magsisimula ako sa mga bata. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Parang nagnakaw sa kapwa, nagpakalat pa ng kasinungalingan. Ang pagsaktong ito sa'yo, magdudumi lang ng aking kamay. Shen Nankiao, baliw ka, pakawalan niyo ako, isang magbabasura, nagpapakapanginoon. Ama mo pa rin ako. Anong klaseng ama? Nagbebenta ng anak para sa dote. Anong amang nagtitiwala sa estranghero, at nananakit ng sarili? Hindi ka karapat-dapat sa isang kasing ganda ni Chao Piao. Wang Yang, unay bubugin mo siya. Tapos ihatid sa presinto. Gawin mo. Huwag. Tigil na, aray, tulong, tigil ang pananakit, aray. Anong ginagawa niyo? Labag sa batas ang pananakit. Sinong nananakit dito? Inaalis lang namin ang mga mapanghimasok sa pribadong lupain. Shen Nankiao. Hindi mo nauunawaan, kailangan nating linlangin siya para makipagkita kay Emre Gu. Paano kung tayo ang sisihin niya? Sige na, Nankiao. Para saan pa? Nakatakas na ang nobya. Lolo't lola, kung pera lang ang habol niya, hindi natin siya kailangan. Dalhin mo ang basura mo, baka may dala itong mikrobyo, kunin mo. Shen Nankiao, pagdating ni Emmy. Ang ingay talaga nila. Huwag kang mag-alala, hindi ko na sila papansinin ulit. Pero yung mga mamahaling kotse sa labas, at mga bodyguard. Ikaw ba talaga si Mr. Go? Biro lang, bakit parang kinabahan ka? Hindi pwedeng CEO ang kuripot na tulad mo. Klaro muna tayo, hindi ako maghahati sa bayarin. Alam mong may utang pa ako eh. Walang hahatian. Mga kasama ko sila sa Go Corporation. Dati kaming nagbantay ng seguridad. Nalaman nila problema ng pamilya ko, kaya tumulong sila. Sa pangangatawan mong yan. Bagay ka maging bodyguard. Huwag kang manggapit. Habang nag-uusap tayo. Kuya. Kuya Gu, palaging tumutulong sa amin. Noong kailangan ng tulong ang pamilya niya, agad kaming dumalaw. At, yung kotse sa labas, ipinahiram ng boss kay Kuya Gu, dahil sa kanyang katapatan. Haha! Akala ko ba itong si Kuripot, ay may pusong mabuti pala. Eksakto. Matipid mamuhay si Kuya Gu, para lang masuportahan kaming mga kapatid. Paano namin siya hindi tutulungan? Sino mag-aakalang ang kuripot, ay pala bigay na bigay, mali ako sa'yo. Magluluto ako ngayong araw, ng masarap na handaan para sa lahat. Lola, turuan mo ko magpaandar ng kalan.
CJ, hahaha. Hoy hipag, wag mo nalagyan ng plato ko. Hayop kang bata ka, anong ginagawa mo? Tinatago mo pa rin sa asawa mo. Lolo, kung gusto mong makasama siya, makinig ka muna sa akin. Magsimula tayo sa paglalagay ng pundasyon. Mabilis itong uminit. Mabuti. Hoy. Si Guyan Joe, CEO ng Go Corporation. Lola, ang CEO ng Go Corporation na ito, bakit pareho ang pangalan niya sa asawa ko? Kasi, noong panahon, ang lolo mo ay pumunta sa Bucor para mangalakal ng bakal. Nabalitaan niya, ang tagapagmana ng pamilya ay tatawagin Yanshaw dahil akala namin mga simpleng tao lang kami. Naisip namin, natawagin ka rin ng ganoon. Ganoon pala ang nangyari. Lola, ikaw na magpaliwanag. Ako na ang bahala. Magsimula na tayo. CJ. Unahin nating sindihan. Dagdagan pa ng papel. Painitin mo ng mas malakas. Proyektong Northern City ng GoCorp. Lola, bakit may proposal ng GoCorp dito? Isang maliit na scheme na $1 billion. Nangahas kayong ilagay sa peligro. Ang kasal ng aking nakuha ko to ng magkalat. Sa mansyon ng Gu, itinapon na lang nila. HMM. Anong susunod? Maglagay ka pa ng... Sige po. Lola, ito ay mamahaling golden grain nan mo. Bakit ito sinusunog? Lumang sofa lang, ni Lolo ang pinagmulan. Ang kahoy mula sa lumang sofa ni Lolo ay walang kwentang itago. Mali ba ako? Anak, mainit na ang kawali. Sige po. Hoy, Lola, ubos na ang cooking wine natin. Pwede mo bang bilhan ako? CJ. Teka, nandito ang cooking wine. Oo, cooking wine nga ito. Hoy, nasaan ang lahat? Hindi ba't ito ang aking espesyal na pampaluwag ng tiyan? Ang pogi mo. Kung masira yan, hindi ako magbabayad. Laging hatian tayo. Hatian din ba sa kondom? Kung ipipilit mo, sige na nga. Tikman mo ang giniling na bato. Baka hatiin din natin, mga tungkulin ng bato mo. Hindi mo pa ako nasubukan. Paano mo nalaman na di ko kaya? Hindi naman. Okay lang. Medyo mapait. Mali ba ang ginamit mong cooking wine? Hindi nga. Tiyak kong naamoy na may alkohol ito.
Ang init talaga. Nakakaginhawa. Yan, Jogu. Ha? Ako lang ba o mainit dito? Hindi ka panipaniwala, kahibangan ito. Nasisiyahan ka ba sa lahat? Gising ka na ba? Huwag mahiya, nakita ko na ang lahat. Mga, 9 na po. Ang pangit ng serbisyo, lubos akong nabigo. Kaya hayaan mo ako, panumbalikin ang pabor mo, ate. Walang pagkakataon. Wang Yang. Alertihan ng lahat ng Go Group, mga jewelry store para maglabas ng bagong koleksyon. Sasamahan ko si Madam para pumili ng wedding rings. Maging alerto ngayong araw, ang CEO at ang kanyang asawa, ang personal na mag-inspeksyon sa lahat ng tindahan. Naiintindihan. Sa paningin ko, ang CEO at si Madam ay isang tugmang ginawa ng langit, isang tunay na makapangyarihang mag-asawa. Bantayan mo ito, pupunta muna ako sa Siret. Bakit mo ko dinala sa jewelry store ngayon? Ang lungkot tingnan ng kamay ko, walang kahit isang singsing, maghahihinala si lolo't lola. Una sa lahat, klaro muna tayo, hindi ako maghahati sa bayad. Ikaw ang sisigat sa lahat. Siyempre, Ang bilis mong pumayag. Sumikat na ba ang araw sa kanluran? Bakit ang kaba mo? naiwan ko ang wallet ko sa bahay. Hintayin mo ako dito. HMM. Ang init na init sa labas. Napabisuhan ko na lahat. Wala dapat problemang mangyayari. Gets ko. Mag-ingat ka. Aatras ka na at wala pang nabibili. Ito ba ang pamantayan nyo sa serbisyo? Kahit ang pinakamura namin ay higit $10,000. Sa totoo lang, parang di mo naman kayang bilhin. Ah, ganun ba? Sa itsura mong nakatayo riyan, akala ko tindahan ng piso-piso. Ikaw. Lumabas ka na. Paparating na ang CEO namin, kasama ang asawa niya. Huwag kang magpahiya. Tigilan ang pagdala ng malas dito. Naisip mo ba kung pananatilihin ka ng CEO niyo pag nalaman niya ang pagtrato mo sa mga customer kapag ikinwento ko ang nangyari? Anong tinitingnan mo? Susubukan ko lahat ng alahas dito. Buti na lang tinago ko yung blankong access card na bigay sa akin ni Ginoong Go noong nakaraan, sakto para sa pagpapanggap. Ito ang eksklusibong platinum card ng GoCorp. Siya kaya ang asawa ni Ginoong Go na nagbabalat kayo para magsiyasat ng lihim. HMM, ipakita mo sa akin ang Blue Montier na singsing na brilyante, agad-agad po.
Masyadong malamig ang kulay. Kumuha ka ng pink na brilyante. Arg. Kung hindi lang siguro kita ipinagpalagay na asawa ni Ginoong, hindi ako makikipagtulahan sa'yo. Hindi bagay sa akin ang pink na ito. Humanap ng iba. Ayos din pala. Kaya gusto ko, ano man ang gusto niya, malaki ang komisyon ko rito. Ngayong pagkakataon. Ano to? Hoy, ito na naman ang aking kapatid na nakipag-asawa sa sinubukan mo na lahat ng singsing dito pero wala kang mabili. Kahit ang pinakamaliit na singsing ay di mo pa rin kayang bilhin, hindi ba? Binibini Shen. Ang pagkagulat naman. Shen ng Kiao, kung ako ang nasa kalagayan mo, iiwasan ko na ang kahihiyan ng pagstay sa lugar na di ko dapat naroroon. May spinach sa ngipin mo. Ang bahong na sinasabi niya, yan ang mabahong hininga mo. Shen ng Kiao, tandaan mo, sa akin na ang lahat dito. Bawat paghamak na ginawa mo, babalik sa'yo ng 10 beses. Paalisin niyo siya. Teka, Shen ng Kiao, lumuhod ka at magmakaawa. Baka bilhan pa kita ng singsing bilang pang-asar sa kasal mo. Kung hindi, di mo masasaling ang mga alahas na ito habang buhay ka. Ha? Nako, ate, paano ka naging padalos-dalos? Shen ng Kiao, sinadya mo ito. Nahuli mo ako. Oo, sinadya ko. Ano naman? Shen ng Kiao, tatawag ako sa tatay ko ngayon para ipadakip si Gi at iwi ka. Binibining Shen, ang ilong mo. Aray, bilang tao, dapat mas totoo ka. Tingnan mo ako. Lahat sa akin ay tunay. Shen ng Kiao, papatayin kita. Anong ginagawa mo dito? Madam Gu. Dumating na si Madam Gu. Nakuha ko na. Shen ng Kiao, wag mong sabihing akala mo, nung tinukoy niyang madam, ikaw ang tinutukoy. Napangasawa mo magbobote, gusto mo tawaging madam. Panaginip lang yan. Mukha siyang ordinaryo at mura ang dating. Talagang peke, mas mataas ang standards ni Ginoong Gu dito. Bagamat simple ang suot niya, may angat siyang tinataglay. Siguradong siya na to. Ginang Gu. Manager, kahati lang niya sa apelid, basurero naman ang asawa niya. Magkaiba talaga sila, wag mo silang pagkamalan. Pinili pa ang pinakamaliit na singsing. Tama po, manager. Sinubukan niya, lahat tiningnan pero wala binit. Ang liit-liit pa ng pinili, hindi naman pala kaya. Nagkamali ba ako sa kanya? Shen ng Kiao, bakit hindi ka nalang bumalik sa tambakan nyo? Baka makakita ka pa ng tansan sa basurahan na pwedeng isuot. Tigilan ang pagpapanggap na mayaman. Kahit mga manero ng ginto, di makakakita ng ganitong kabobohan. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, inaapi mo ba ako? Mag-aral ka muna. Naiwan utak mo sa bahay. Manager. Drive. Itaboy sila. Bakit ako paalisin? Ikaw, naalala ko na. Ikaw yung suking umuuli ng binili. Adik sa shopping, alisin nyo silang. Lahat rito. Shen ng Kiao. Parating na, mahal. Naiirita ako dito. Lipat na tayo sa iba. Shen ng Kiao, malamang, gusto mo nang umalis, kasi ang jowa mo'y magkakalakal. Di kayang bumili nito. Di ba? Ha? Sa ano? Pangahas kang makipag-away sa isang makapangyarihan. Ho. Halatang may dugong maharlika po kayo. Paano ko kayo matutulungan?
Ang galing mong manuyo. Bibigyan ko siya ng lahat ng gusto niya. Lahat sa tindahang ito ay para sa inyo, Binibini. Manager, ibang-iba ang ugali mo kanina. Ngayon lang ito. Ah, kasi po, Sir Gu. Si Sir Gu at Chairman Gu namin. Magkapareho sila ng apelyido, kaya espesyal ang trato. Di ko alam may ganong kapangyarihan pala pangalan mo. Swerteng-swerte ka. Ikaw ang swerte ko. Dati kang basurero na ngayon, naging pulubing hamak. Ganyan talaga kayong mahihirap. Nagpapanggap kayong mayaman. Nagkakanulo ka ba? Tingnan mo nga ang iyong ilong habang may panahon ka pa. Ikaw, walang hiya kang babae. Hoy, anong ginagawa mo? Manager, ganito ba ang pamamahala mo? Pinapapasok ang basura ng walang kontrol? Ano pang hinihintay mo? Palayasin mo siya. Bitawan mo ako. Mangangalakal lang magpapalaya sa akin. Makinig kang mabuti. Nasa akin ang personal na numero ni Ig. Tatawagan ko siya ngayon din. Pagsisisihan mo to, luluhod ka't hihimuran ang sapatos. Bakit may tumatawag sa... Ikaw. Ikaw ba talaga si Gigu? Manager, kung di mo siya tatanggalin, aalis na kami dito. Isang mangangalakal ay hindi maaaring si Igu. Fake ito. Impostor ka. Teka, Ese. Shen Nankiao. Gamit mong manakit sa akin. ama mo ako. Ang ate ay parang ina na. Karapatan kong disiplinahin ka. Kung mang-discriminate ka ulit, sasaktan kita sa bawat pagkakataon. Shen Nankiao, wala kang pag-asa. Baliw ka na. Palayasin siya. Jigu. Nagkataon lang. Duwag ka. Gusto mo lahat ito? Kunin mo lahat. Ang mahal. Hanap tayo sa iba. Tagapamahala. Ano po yon? May discount ba? Lahat naka-sale. Lahat ng produkto, baratilyo, pasasalamat sa mga suki. Pumili ka ng gusto mo. Maganda ito. Kumuha tayo isa-isa. Sige. Talentong at kagandahang pinagtagpo, makalangit na pagsasama, huwaran na magkatambal, banal na pag-iisang galing sa langit. Manager, kailan nawala ang pagutal mo? Yang si Shen Nankiao, magbabayad siya nito. Dumating na si Gino, magpakita ng tamang asal. Siya ang sisi. Bakit kumakalat ang telepono? Ikaw. Ikaw ba ang tunay na Ginoong Gu? Nadaya na naman ako. Tama na, nag-aasal parang mga siraulo. Hindi ko ito matatanggap. Maayos na salubungin si Ginoong Gu. Magandang hapon po, Gino. Binibining Shen. Talagang kahanga-hanga kayo. Ang gaganda ng inyong mga anak na babae. Walang katulad ang papuri ni Ginoong Gu. Kung ayaw ng panganay mo, pakasalan ko na lang ang bunso. Nanay, Hind, totoo ang reputasyon ni Igyu. Ayaw kong pakasalan siya. Yang si Shen Nankiao, paulit-ulit ka na niyang inaapi. Dapat samantalahin mo ito, para bumawi ka sa kanya. Ano, ang pamilya ninyo? Ayaw pa rin pumayag? Ginoong Gu, hindi kami magpapakapalagay. Bilisan nyo, painumin nyo si Igyu. HMM. Irog. Shen Nankiao. Kapag nasanay ka na sa karangyan, hindi ka nabababa sa standard. Kalimutan mo na. Oras na para matulog.
Nankiaw. Perpektong tanawin. Mukhang pagod na pagod ka talaga. HMM, 8 pack na abs. Ang kamay mo talaga sanay Domante. Bakit ang aga-aga mo bang gumising? May date ako ngayon. Date, HMM. Shen Nankiaw. Huwag mong kalimutan, babaeng may asawa ka na ngayon. Hindi ba't peke lang dapat Pero nagkaroon na tayo ng tunay na relasyong pang-asawa. ito ay maliit na benepisyo mula sa pekeng kasal natin. Magtatrabaho na ako sa Go Corporation ngayon. Sinusundo ako ni Gian. Hoy! Ikaw pa ang unang humalik sa akin. Sandali. Nandadaya ba siya sa akin? Nankiaw, hintayin mo ako, pupunta rin ako sa Go Corporation. Paco ang unang humalik sa kanya. Ang ganda kasi, nakakalinlang. Nankiaw. Parating na. Kuya Gian. Para sa'yo ang mga bulaklak. Salamat. Alis na. Ihahatid kita sa trabaho. Guyanjo, anong ginagawa mo? Nakagulat ka. Kumain muna bago pumasok. Nankiaw, sino to? Ako ang asawa ni Nankiaw. May opisyal na sertipiko. Sinong matinong tao ang nagdadala ng marriage certificate? Malapit na kaibigan at kapatid ni Nankiaw. Shuji yan, pero bihira ko lang marinig. Huwag kang mag-alala, madidinig mong palagi niyang binabanggit ang pangalan ko. Parang magkadikit kami ni Nankiaw, magkasama palagi. Minsan nga ay sabay pa, kami sa pagtulog. Tara na, mahal. Handa na ang almusal. Sandali lang, Kuya Gian. May allergy sa pollen si Lolo. Nako, Kuya Gian, kakain ka ba ng almusal? Paumanhin, humble lang ang tahanan namin. Walang espesyal na treto dito. Baka gusto mong lumabas at kumanan. Anong ginagawa mo? Bisita natin si Kuya Gian. Kuya Gian, dito ka umupo. Umusag ka nga, Kuya Gian, dito ka na umupo. HF. Lola, mukhang masaya mga gulay ngayon ah. Pamilya ka na ni Nankiaw. Alagaan ka namin ng maayos. Simple lang ang ulam, pero may parating pang main dish. Kukunin ko na. Salamat, Lola. Kuya Gian, kumain ka na muna. Nankiaw, ganito ka, ba palagi kumain? Hindi po, Kuya Gian. Wala kaming oras maghanda. Gulay lang ang meron ngayon. Huwag kang mag-alala. Mabait sila sa akin. Kung hindi mo gusto ang pagkain, pwedeng umalis ka anumang oras. Nankiaw, mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibig kong sabihin, ang mga artichoke na ito ay 1,500 kada kilo. Ang Lianzhou Choisam na ito, eksklusibo lang sa mga 7 bituing hotel ng Go Group. Bawat plato ay 100,000. Kung malaman niya kung sino ako, masasaktan si Nankiaw. 100,000. Kuya Gian, nagbibiro ka lang, di ba? Paano naging 100,000 ang ulam na ito? Ah, hobby lang ito ni Lolo at Lola. Dagdagan mo pa ng gulay, sariwa, at masustansya ito. Ito, tikman mo ang atsara kong gawa. Lolo, antigo na ang garapon na ito. Pangkaraniwan ba talaga ang pamilya ninyo? Lolo, pipilitin ko. Hoy, binata, totoo ba ang sinabi mo kanina? Lahat, Lolo.
Nakita ko ang isang asul at puting banga sa auction house. Abot 1 milyon ang halaga. Seryoso. Naku naman, ang galing yan. Ngayon ay, magkakapera na tayo, aalis na ako, para ipapraise ang bangang ito. Kapag naibenta na, bumili tayo ng nangkiyaw na gintong alahas. Mayaman na tayo. Siksik sa pera. Lolo, ayaw ko na, kahit ano, kain ka muna. Pera na, Kuya Gian. Sige. HMM. Akala ko, doon ang security. Bakit dito tayo pupunta? Ang opisina mo ba? Suite ng CEO. Unang araw ni Nangkiao. Di ba ako pwedeng samahan siya? Hindi kailangan. Sasamahan niya ako. Eksakto, mag-focus ka sa trabaho mo. Pwede sumama si Kuya Gian sa akin. Tara na, Kuya Gian. Director Gyu, kailan sumali? Sa kumpanya Siksu, ikaw mismo ang kumuha ng internasyonal na talentong yon. Sa patakaran ng internship, siya at si Madam ay dapat mentor at apprentice. Paghiwalayin mo sila. Kailangang paghiwalayin sila. Ginoong Gyu, itutuloy pa rin ang diborsyo. Hindi na kailangan. Wala silang matibay na legal na basehan. Di sila mananalo. Atin ang lisensya. Narito ang ulat sa pamilyang Shen ayon sa hiling ninyo. Ilang taon nang iligal ang operasyon ng mga Shen. Naglaunder ng pera si Shen Haikyang, gamit ang Shen Corporation. Natukoy din na, madalas magsugal sa iligal na kasino, nagnanakaw ng pondo para sa utang. Patuloy pa ba natin siyang sasagipin? Ni minsan ay hindi siya. Naging ama kay Nangkiao. Bakit natin siya tutulungan? Higit pa rito, ikalawang asawa ni Shen Haikyang si Zhang Meifeng. May kinalaman siya sa aksidente ng ina ni Madam. Itinatuloy ang investigasyon. Lalong pag-ibayuhin. Papupuntahin ko silang lahat sa bilangguan. Naiintindihan. Marami kang isinakripisyo nitong mga taon. Pasok. Ginoong Go, may dokumentong kailangan ng pirma ninyo. Paumanhin po, Ginoong Go, hindi ko sinasadya ang pag-abala sa inyong pagbibihis. Teka, hindi ba't peklat ng asawa ko yan? Guyanjo, bakit ka nagtatago? Nangkiao, ikaw lang, ginulat mo ako. Akala ko ibang tao. Paano ka napunta sa opisina ng CEO para magpalit ng damit? Ako ang bodyguard ni Mr. Go. Sa personal na kakayahan, hindi ako makapaghintay. Kaya nagbihis ako na may CR siya. Kaya ngayon lang ako nakapagbihis. Bakit ka nagtago nang makita mo ako? Para walang malikot na hinala. Masasabing incompetent si Mr. Go. Kaya hindi incompetence, kundi preference siya pala. Ayaw niya sa babae. Okay ka lang ba? Hindi ko alam na ganito ka pala demanding. Ang trabaho mong tiniis mo to. Hindi naman, hindi ganyan. Bakit ang defensive mo? Totoo nga ba? Pag-share sa pangalan ng CEO ay sapat ng peligro kung malaman ng iba. Ang relasyon natin, na nainakaw ko ang asawa niya, matatanggal ako. Ay, nakalimutan ko yun. Pero, ang galing ni Mr. Go sa pamamahala, kaya gusto ko maging parte ng Go Corp. Mr. Go, papasok na po ako. Nasa CR po ang CEO. Sandali lang. Bakit ka umupo? Hindi ko alam. Parang si Gian yan, walang malubha siguro. Shen Nangkiao, makinig ka sa akin. Walang sino man sa mundo, maliban sa akin, ang mapagkakatiwalaan. Kalokohan, magkasama kaming lumaki ni Gian. Sila. Ikaw ba, si Jigo? Hindi, ako'y hindi. Assistant ako ni Egyu. Nasa silid pulong siya. Dadalhin kita roon. Sandali lang. May narinig talaga ako, Rito. Iyon ay, pusa ni Egyu. Mahiyain talaga yan. Mahal na mahal niya yan. Samahan niyo ako sa silid pulong. Tigilan mo yan. Nangkiao. Ang gagaw ni Guyanjo. Tigil, Shen Fang, anong ginagawa mo dito? ito ang Go Corporation. Ikaw ang pumatol sa bitad. Bakit hindi ako pwede dito? Tumawag ka ng taxi papuntang mental hospital. Walang anuman. Tigil, huwag kang mayabang. Makinig ka sa akin. Si Ingrid Go ngayon, sunod-sunuran sa akin. Kung ganun, bakit hindi mo siya pakasalan? Katawa-tawa. Oh, kumusta Mr. Go? Gu. Hinto ka dyan. Ay,
Shen Nankiao, sinadya mo ito. Oo, sinadya ko talaga. Bulag ka ba? Kasalanan mo yan. Sinong iba ang sisisihin? Maghintay ka lang. Malalagot ka rin. Hindi na kailangan, maganda na ako. Hoy, nanay tatay, si Shen Nankiao, nambubuli na naman siya. Makalipas ang 20 taon, wala pa ring utak, iyak pa rin kay nanay at tatay. Nanay, are, Fang, saan ka nasaktan? Anong nangyari? Nanay, siya ang may gawa. Sandali lang akong nakipag-usap sa kanya. Tapos tinulak niya ako. Hindi lang siya lumaki, sanay pa sa pagbaluktot ng katotohanan. Ang galing talaga. Tama na, kapatid mo siya. Bilang ate, hindi ka ba pwedeng maging mas unaway? Sinong nagsabing dapat? Palagi kaming magpapagiliran. At saka, hindi naman niya ako ina. Ang lahi ng nanay ko, hindi gagawa ng taong ganito katanga. Ikaw, Pinagtiyagaan ko siya, pinagbigyan ko pa nga, ang gusto mong manugang. pagsisihan mo to. Tignan nyo, halika't panoorin nyo to. Si Emergunyo, nakamalaking berdeng sombrero. Siya iyon, Shen Nankiao. Pagkatanggap ng mga regalong pangkasal ni Emergyu, tumakas siya sa basurero. Hindi ko tinanggap ang kahit anumang dose. Dapat magpakasal sa kanya ang kumuha. Nagpapanggap ka pa rin. Darating na si Emergyu para mahayag ang mga kasinungalingan mo. Paraan po. Anong nangyayari dito? Nandito na po si Emergyu. Ikaw si Direktor Go. Tama ang chismis, pangit at walang silbi, eksakto, pero may kakaibang pakiramdam. Ito ang kumpanyang Gyu. Siya si Director Gyu. Walang pagkakamali. Hindi ka naniniwala. Magtanong ka. Ako si Direktor Go. Ha, ang imperyo ng kumpanyang Go ay aking itinayo. Lahat ay gawa ko. Siya si Direktor, narito na siya simula pa lang. Lumuhod at humingi ng tawad kay Director Gyu. Ngayon di. Ikaw na ang maging alipin. Direktor Go lang ang tawag sa kanya, dahil yun ang tunay niyang pangalan. Tumulong siyang itayo ito, karapat-dapat sa papuri. Dati siyang construction worker. Huwag tayong makialam. Kapag nagsimula ang sisihan, tayo munang mga NPC ang masasaktan. Ginoong Shen, hindi ko akalain na ang panganay mong anak ay nakahihigit sa bunso ng napakaganda. Grabe, ang ganda ng katawan. Sang-ayon. Kahit anong gusto mo, asawa mo na siya ngayon. Isama mo siya. Diyos ko, Susmar Joseph. Aray, hoy. Huwag mo na akong gagalawin pa, at sisiguraduhin kung hindi ka na makakapag-anak kailanman. Kayong mga hamak na, Arg, magsasaka, ibalik nyo ang mga Reg alumpan sa lakay kagad. Kahit isang toss-in, hindi ako magpapakasal sa siraulo. Ginoong Gu, magpakatao ka. Hinay-hinay lang. Hahayaan kong umuwi. Ang dalagita kasama, mag-anak ng 10 lalaki. Bilis, umuwi na tayo. Bitawan mo ako, ikaw talagang salbaha. Impostor ang Ginoong Go, na pangit pa, at barok magsalita ng Mandarin. Ikaw, bibigyan kita ng palo na dapat ginawa ng ina mo. Subukan mo siyang galawin. Ano nang meron dito? Si Shen Nankiao pala, yung asawa na basurero. Ano ba pa kay niya? Kaya pala, nagdilim ang kapaligiran sa Dragon Rise. Ginoong Gyu, siya ang basurero. Siya ang kumuha sa nobya mo. Ayusin mo to agad. Sino ang hamarang sa babae ko? Aray, papatayin ko to. Hoy, Ginoong Go. Ginoong Go. Nagkamali ako. Hayaan mong ipaliwanag ko. Ipapaliwanag ko ng mabuti. Impossible. Nakatira siya sa tambakan. Paano siya maging si Amy Grant? Pero, ako mismo ang nakakita. Buong pamilya niya. Sira-sira ang suot na damit. Talaga bang ganyan katanga? O nagkukunwaring walang alam? Alam ng lahat dito na ang mga Grant nakatanggap ng yaman sa pag-recycle. Mahalaga sa matandang mag-asawa ang damdamin. Kakatwa ito. Hindi ka ba nagpakilalang si Grant? Ako SI Mr. Grant. Narito ang tunay na Grant. Paano mo siya magaya? Gus Grant ang legal kong pangalan. Nankiao, ngayong ikinasal ka na kay Grant. Karapat dapat kilalanin ang tatay mo. Minsan may biyaya ang pagkawala. Walang hiya ka. Kung biyaya ang pagkawala, sana'y magdilang anghel ka. Nankiao, tama na ito. Ama mo pa rin ako, nakapangasawa ka sa mga Gyu. Kaya ang hiling naming dote, dapat mapunan. Kahit papaano, $500 milyon. Nababaliw ka na ba? Ikaw, ipinagbili mo ako ng mura, ngayon humihingi ng pera. Pero ikaw ang may kailangan. Ang buong korporasyon Go ay mapapasayo. Inay, bakit ang hampas lupang iyan? Ang makakasal ng maganda, ako dapat ang ikakasal kay Isig. Huwag kang mag-alala, pag nakuha na natin, ang bigay kaya niya, mas mabuting mapapangasawa ang hahanap ko. Pwede kong ibigay ang bigay kaya, pero una, ayusin muna natin ang ilang bagay. Anong ginagawa mo? Ako ang biyenan ni Sigyu, kakapanumpa lang niya sa akin.
Suntukin mo, sa lahat ng taon, naging ama ka ba talaga? Alam mo bang naghirap si Nang Kiao? Pag sinaktan mo siya, wag mo na akong saktan. Tama siya, Shen Nan Kiao. Pagkamatay ng ina mo, ina ko ang nag-alaga sa iyo. Dapat kang magpasalamat. Hindi mo siya pwedeng saktan. Ginoong Gyu, nadiskubre ko lang ito. Plano nilang patayin ang ina ni Gyu. Anong ebidensya? Wala akong kasalanan. Kung wala kang sala, bakit ka nagpapanik? Ang recorder na ito, nagpapatunay sa pagpatay sa ina niya. Di nakatiis ang katulong, kaya lihim itong inirecord. Takot silang mabuko, kaya tinabunan nila. Ayaw kong maniwala, o hanapin ang katotohanan. Mahal na mahal ka ni inay, natakot ako sa katotohanan, magpapahirap sa kanya habang buhay. Nankiao, maraming nakikinig dito. Pamilya lang ang may pakialam. Pag-uusapan namin ito ng pribado. Eksakto, dapat di pinag-uusapan sa publiko. Di pa namin pinapakinggan ang ebidensya, nervyos na kayo. Araw-araw kong nilalagyan ng tingga. Kailangan niyang mamatay, para maging malinis ang daan ko sa'yo. Nagbayad ng lalaki para maghubad sa kanya, para magmukhang may relasyon, pinalayas ng walang dala. Siya ang may kasalanan, binigyan niya ng laso ng mga yon. Wala akong kinalaman dyan. Walang puso kang matanda ka. CJ, ikaw ang may katha ng paglalason. Ikaw ang nagtayo ng eksena ng pangangaliwa. Paano naging kasalanan ko ito? Kung hindi dahil sa'yo, bruha ka, kapit ng kapit sa akin. Hindi ako gagawa nito. Nahayag na ang katotohanan. Takas ka pa. Lilinawin ko. Magdadalawang kamay tayong malulunod. Ginoong Gyu, ayaw mong kumalat ang chismis na mamamatay tao ang biyanan mong lalaki. Kasando, pirmahan mo ang dokumentong ito. Ilipat ang Shen Corp sa Nang Kiao. Ito. Hindi. Ano, ayaw mo? Diretso tayo sa pulisya. Pipirmahan ko. Napirmahan na. Hindi ba't napagkasunduan? Malinaw na nakasaad sa kontrata. Hindi ako makukulong, di ba? Bakit ko sasabihin sa'yo ang katapatan ko? Ikaw. Ikaw. Ahas ka. Trap mo ito. Shen Nan Kiao, makiusap kay Emmet Gu. Nakaluhod na ako, Jim Ig. 8, hindi ko naman. Hindi ako may kagagawa ng aksidente. Ito'y usapang matatanda. Kami. May chismis, nang umutang ang tatay mo. Ginamit niya ang mga dokumento mo. Ang mga nagpautang, mandaraya. Hindi ko tatanggapin ito. Patawarin mo ako. Itinago ko ang pagkatao ko. Sa ganito lamang, kung may papakita ang tunay kong sarili, at hilingin ang awa mo, nang sabay, Nang Kiao. Pwede mo akong murahin, o saktan ako, ipakita mo lang kung paano ako makakabawi. Ngumingiti ka. Ibig sabihin ba pinatawad mo na ako? Depende sa'yo. Sa totoo lang, dapat noon ko pa nasabi ito, salamat. Trabaho ko bilang asawa. Sa mag-asawa, walang kailangang pasasalamat. Halikan mo. Halikan mo na. Maghalikan kayo. Halikan mo na. Guyanjo. Gusto mo patas na laban, Nan Kiao? Nababaliw ka na ba? Nanalo na ako. Hindi ako naniniwala. Kung magaling ka, hayaan si Nan Kiao ang magsalita.